Magandang araw mga kabaryo. At sa iyo na rin Sir Proy. Pati sa inyong lahat na nakikinig dito sa channel na to. Tawagin niyo na lamang po ko sa pangalang Kadyo. Matanda na ako pero maaari pang ihalin tulad sa kalabaw. Kahit na may katandaan sa aking edad na 60 ay kaya ko pa namang magbuhat at kumilos. Isang gabi, dumating ang aking apo na si Andoy na tila hingal na hingal. Kaya naman nagtaka ako sa kanyang itsura at nagtanong. Hindi ko akalain na makakagat ito ng aswang na nag-anyong aso. Mukhang napadpad si Andoy sa baryo ng Pinulakan. Matatagpuan iyon sa liblib na lugar sa bayan ng Baylen sa lalawigan ng Cavite. Taong 1987, nang mapadpad kami roon, hindi namin akalain na ang tahimik at madilim na lugar ay may tinatagong lihim. Sa pinakakasulok-sulukan ng baryo ay may isang malaking kuweba. Walang sino man ang nakakarating roon maliban sa mga taong naliligaw. Bukod kasi sa marami ring aswang na dayo sa lugar, marami ring engkanto at laman lupa na nagkalat roon. Nakakakilabot at nakakapigil hininga kapag nandoon ka na. Ang mga puno ng baliti at naglalakihang puno ng mangga na sunod-sunod na nakahilera ay dadaanan ng mga engkanto. Maraming natatakot na taga roon kaya hindi sila nagtutungo sa malapit sa ilog. Marami kasing sekretong lagusan patungo sa baryo ng mga aswang. Nagmula ang mga yon sa iba't ibang sulok ng mundo: Iloilo, Antique, Zamboanga, Leyte at iba pa. Kaya naman kabilin-bilinan ko kay Andoy na huwag magtutungo roon. Kahit pa yakagin ito ng mga kaibigang bata. 15 anyos na ang aking apo at ako na lamang ang natatangi nitong katuwang sa buhay. Kaya naman sa pagkakataong iyon, agad kong kinuha ang mga halamang gamot at anting-anting na madalas kong isinusuot. Nilanggas ko muna ng nilagang dahon ng bayabas ang sugat ni Andoy bago ko ito ginamot at dinasalan ng salitang Latin. Unti-unti namang humupa ang pagkukulay itim noon. Ibig sabihin, kumalat na ang lason mula sa yanggaw. Mabuti na lang at naagapan ko. Dito magsisimula ang kwento, kabaryo. Ang kwentong ito ay nangyari taong 1990. Mag-aapat na taon na rin na naninirahan kami sa Cavite. Sa panahong ito ay nasa edad 64 na ako. At binata na si Andoy. Naagapan ko ang nangyari sa kanya noon. Taon-taon naman may nawawalang kabataan at bata, sabi ng iilan. Gawa iyon ng mga manunupot. Hindi lingid sa kanilang kaalaman na gawa iyon ng mga aswang. Lolo, nabalitaan niyo na ba ang nangyari? Sobrang daming nawawalang bata ngayon. Pati na rin mga alagang hayop ng taga-baryo. Napag-uusapan nga ng mga kapitbahay natin. Ang may gawa raw nun, mga kawatan na taga-ibang lugar. Dahil hindi naman daw gagawa ng ganun ang mga taga rito. Nako apo, huwag kang masyadong magpapapaniwala roon. Nakita ko ang mga patay na hayop. Wala silang dugo, tila sinaid. Bukod pa roon, lamang loob lamang nila ang kinuha. Kung kawatan ang gagawa noon, hindi na para iwan ang katawan ng hayop, lalo na ng manok. Kaya nga po, Lolo, napakatindi. May bilog ring tusok sa liig na parang inuklab pa. Hindi naman ahas ang gagawa nun. Dahil syempre kung ahas yun, malamang lamon yung manok, di ba? Kaya nga apo, kahit malaki ka na, mag-iingat ka kapag nasa labas ka. Palagi mong hawakan ng itak na ibinigay ko sa'yo. May dasal iyon at maaari kang protektahan sa anumang panganib sa gabi. Naniwala naman si Andoy sa sinabing yon ng kanyang lolo Kadyo.
Kaya nang maglakad ang kanyang mga kaibigan sa nayon, atang-atang ng binata ang itak na tinago nito sa kanyang tagiliran. Habang naglalakad sila sa lubak-lubak na kalsada patungo sa nayon para dumayo dahil kapistahan roon at maraming patimpalak. Nakaramdam si Andoy ng kakaiba. Tila may mga matang nagmamasid sa kanila. Nagpatuloy pa rin sila ni Mario at Idyong sa paglalakad kahit lumalalim na ang gabi. Ramdam ni Andoy ang matinding kaba habang binabaybay ang maputik na daan. Mga kaibigan, bakit hindi na lang tayo bukas magtungo sa nayon? Ang dilim na ng langit at sulo lang naman ang dala natin. Hindi ba kayo nag-aagam-agam na baka mapahamak tayo sa daan? Nako paring Andoy, tila kay duwag mo naman. Samantalang albularyo ang iyong lolo Kadyo. Tumuloy na tayo pare. Andito na lang rin tayo. Balita ko kay Doming, marami raw dayong magagandang dilag roon. Mainam na makakuha tayo ng isang gagawing nobya. Oo nga naman Andoy, huwag kang masyadong duwag. Hindi naman pagkain at patimpalak ang ating dadayuhin, kundi babae. Alam mo namang halos may kabiyak na ang mga babae rito sa atin. Kaya wala na tayong pwedeng gawing nobya. Iyon na nga, iba talagang pakaramdam ko ngayon. Huwag na lang kaya tayong tumuloy. Kanina pa rin tayo lakad ng lakad. Tingnan nyo, parang wala naman tayong pupuntahan. Ayun, at may mga kabataang natakbo malapit na tayo sa nayon. Nang tingnan ni Andoy ang lugar, tila wala namang pagbabago hanggang sa unti-unting nagliwanag ang paligid. Nasilaw sila roon. Bumungad ang mga nagsasayaw na mga kabataan at purong matatanda. May nakakaaliw ring musika at may mga batang naglalaro. Kakaiba ang tunog ng kanilang mga tawa. Pinagtinginan sila ng mga naroroon. Ang iba naman ay lumapit kina Idyong at Mario. Samantalang nangingilag ang karamihan kay Andoy, bagay na ipinagtaka ng binata. Ang naggagandahang dilag roon ay tila pinag-uusapan pa silang tatlo. Isang babaeng may maamong muka ang naglakas loob lumapit sa tatlong magkakaibigan. Sumunod ang iba para aliwin sila Idyong at Mario. Maligayang pagdating sa aming nayon. Narito ba kayo para makilahok sa patimpalak at kasiyahan? Oo, at ako nga pala si Idyong. Ikaw, ano ang iyong ngalan? Ako naman si Mario. Narito nga kami para roon. Para na rin makipagkaibigan at makipagkilala sa mga narito. Sabi kasi ni Doming maraming dayo. Hindi ko akalain na hindi lang pala dayo ang narito, kundi pati kayo. Matagal na ba kayo rito? Oo, hindi lang talaga kami nalabas. Maliban na lang kapag pumayag ang aming mga magulang. Siya nga pala, hali kayo at makisayaw. Mga pare, dito na lang muna ako sa may bakanting upuang kahoy. Manonood na lang ako sa inyo. Hindi ako mahilig sumayaw at wala akong alam dahil alam niyo naman, parehong kaliwang pa ako. Paring Andoy naman, minsan lang tayo dumayo para magsaya. Ayaw mo pa. Hindi naman kumibo itong si Andoy sa sinabing iyon ni Idyong. Nagpatuloy sa pagsama ang mga kaibigan ng binata sa mga dalagang naroroon. Hindi maintindihan ni Andoy kung bakit kinikilabutan siya. Ramdam ng binata ang panlalamig habang nananatili ito sa lugar. Habang pinagmamasdan ni Andoy ang buong paligid, tila nabibingi rin siya roon hanggang sa hindi na nito makita ang dalawang kaibigan, pati na rin ang babaeng si Celia. Nataranta naman si Andoy at agad hinanap ang dalawa. Halos malibot na ni Andoy ang buong lugar. Laking gulat nito nang may marinig na ingay sa may bandang kanluran. Nabosesa ni Andoy na iyon ang kanyang kaibigang si Mario at Idyong. Pumapalahaw ng sigaw ang mga ito hanggang sa napuno ng nakakabinging katahimikan ang buong kagubatan. Dahan-dahang naglakad si Andoy patungo roon.
Halos manlamig si Andoy nang makita ang mga bangkilan. Ang mga bangkilan ay uri ng aswang na pinaniniwalaang magagandang dilag mula sa hanay ng kadatuan. Sila ay may kakayahang mag-anyong aso, baboy, ibon at iba pang nilalang ng dilim. Ang tunay na anyo ay magagandang aswang na may maliliit ngunit malakas na pakpak ng paniki sa likuran at matatalas na kuko sa kanilang mga kamay. Higit silang nakakataas kaysa sa ibang uri ng aswang. Pinaniniwalaang may kakayahan silang gawing aswang ang pangkaraniwang tao sa pagsalin ng perlas na itim mula sa kanilang bibig sa taong nais nilang maging aswang. Kayang lumikha ng bangkilan ng karaniwang aswang o di kaya'y abwak o awok o di kaya ay tiktik sa pamamagitan ng paghalik sa tao. Kasabay nito at isasalin niya ang itim na perlas. Ang mga bangkilan ay pinanganak na ganap ng bangkilan. Hindi gaya ng ibang aswang na kailangan pang pasahan ng itim na bato o itim na perlas ng pagkaaswang. Bahagyang napatras itong si Andoy dahil nakita ng kanyang dalawang mata kung papaano lantakan ng mga aswang. Nasa tingin nito ay si Celia, pati na rin ang mga kasama nito kanina. Sinasabi ko na nga ba, parang may kakaiba akong pakiramdam. Kailangang makaalis ako rito. Wika ni Andoy sa kanyang sarili. Dali-daling umalis si Andoy, kaya lang nasundan ito ng grupo nila Celia. Malapit na sana sa bahay kubo ni Kakang Kadyo ang kanyang apo nang maabutan ito ni Celia. Nahawakan ng malaking kamay nito si Andoy at mabilis na bumaon ang matulis na kuko ni Celia sa balikat ng binata. Napalaho ng sigaw si Andoy sa pagbaon noon sa kanyang balikat. Agad hinugot ni Andoy sa kanyang tadyang ang itak na may Latin na salitang nakaukit. Naalala ng binata ang bilin ng kanyang lolo. Winasiwas nito sa katawan ni Celia ang itak at agad sumirit ang itim na dugo ng babaeng bangkilan. Napatras ito at napabitaw sa mga pagkakahawak kay Andoy. Sumugod naman ang iba pang kasamang bangkilan ni Celia at walang awang pinagkakalmot si Andoy. Pinutol naman ni Andoy ang mga pakpak ng mga ito dahilan para bumagsak sa lupa ang katawan ng mga bangkilan. Galit na sumugod ng sabay-sabay ang mga bangkilan kay Andoy, pati na rin itong si Celia. Bagamat nagawang patayin ni Andoy si Ising na isa sa kasamahan ni Celia, nagawa namang ukabi ni Celia ang dibdib ng binata at walang habas na hinugot ang puso ni Andoy. Saktong labas naman ni Kakang Kadyo galing sa banyo malapit sa kanyang munting bahay kubo. Nang mga oras na yon, kakatapos lamang maligo ni Kakang Kadyo, biglang uminit ang suot niyang medalyon. Ang medalyong iyon ay nakakaramdam ng mga panganib o kapag may aswang sa malapit. Lumalakas rin ang liwanag na kulay pula na nagmumula sa medalyon kapag sobrang lapit na talaga ng aswang sa matanda. Agad sinuot ni Kakang Kadyong ang kanyang baro at isang salakot. Mabilis naman itong isinukbit sa kanyang tadyang ang balisong at itak. Hindi rin nagpapauli ang langis na kinatatakutan ng mga aswang, pati ang buntot paagi. Sa pagkakataong iyon, naabutan ni Kakang Kadyo si Andoy na naghihingalo hanggang sa tuluyan na itong lagutan ng hininga. Nakaramdam ng matinding hilakbot at galit si Kakang Kadyo nang makita ang kanyang apo. Walang atubiling sumugod ang matanda sa 4 na bangkilan. Apo! Anong ginawa niyo sa apo ko? Andoy! Ang mga kagaya niyang tao ay dapat pinapatay.
Sila ang naglakas loob magtungo sa aming lugar. Kaya marapat lamang na sila'y aming kainin at tapusin. Hindi ko mapapatawad ang inyong lahi. Ngayon nyo mararamdaman ang bagsik ng lolong naghihinagpi sa puot. Si Andoy na lamang ang natatangi kong katuwang sa buhay. Ngayon ay inyo pang pinaslang. Matapos makapagsalita nito, sumugod si Kakang Kadyo kay na Celia at ginamit ang balisong. Nagawang gilitan nito sa leeg si Dedeng. Sumirit ang itim nitong dugo sa muka at katawan ni Kakang Kadyo. Hindi pa ito tinantanan ng napupuot na matanda. Hinampas nito ng ilang ulit ang katawan ni Dedeng ng buntot pagi hanggang sa tuluyan na itong sumama sa hangin. Nang tumilapon sa katawan nito, ang langis na nagagawang lusawin ang sinumang aswang na tatamaan nito. Dinaig pa noon ang asido at ibang pangontra sa aswang. Tapos nito, nagalit naman sila Celia, Raya at Amelia. Sila ang tatlong magkakapatid na bangkilan na natira. Hindi naman nagpatinag si Kakang Kadyo sa mga ito. Ginamit ng matanda ang kanyang medalyon para masabayan ang bilis at lakas ng mga bangkilan. Nagawang suntukin ni Kakang Kadyo itong si Celia sa may sikmura, kaya tumilapon ito malapit sa puno ng mangga. Sinunod ni Kakang Kadyo si Amelia. Sinaksak ng balisong ni Kakang Kadyo ang aswang. Pinatamaan ito ang bandang sikmura at ulo ng bangkilang si Amelia. Kaya naman tuluyan itong namatay. Umangil naman si Raya at Celia. Ikaw na albularyo ka. Papatayin ka namin. Noong ka pa namin nababalita ang umuubos sa aming lahi. Sige, subukan niyo ako. Nang malaman niyo kung gaano ako kagaling na albularyo at manunugis. Papaslangin ko ang sino mang lumapit sa akin, pati na rin ang inyong lahi. Sabay na sumugod ang magkapatid. Muling umilaw ang medalyon at iniiwas ni Kakang Kadyo sa dalawang bangkilan. Walang alinlangang pinagtataga ng itak ni Kakang Kadyo ang magkapatid. Nakipagtagisan ang matanda ng lakas sa mga ito at sa tulong ng kanyang medalyon, nagagawa nitong umilag at bilisan ang kanyang pagkilos. Winasiwas ni Kakang Kadyo ang itak na atang nito sa dalawa. Tinamaan noon si Celia sa magkabila ang binti, kaya naman pumalahaw ng iyak ang bangkilan. Isinunod ni Kakang Kadyo si Raya na nooy pupunta sana kay Celia. Ginamit ni Kakang Kadyo ang hawak na buntot pagi at nilatigo ang aswang. Paulit-ulit hanggang sa manghina ito at tuluyang bumagsak sa lupa. Walang habas na pinagtataga ni Kakang Kadyo ang dalawa ng muntika na siyang kagatin ng mga ito. Namatay naman si Celia at Raya. Sumama sa hangin ang kanilang mga abo. Samantala, nalaman ng kanilang kauri ang nangyari sa 5 bangkilan. Naggalit ang mga magulang ni Celia nang malamang namatay ang kanilang 3 anak na babae. Hindi naman lubos akalain ng mga ito na si Kakang Kadyo mismo ang susugod sa kanilang kuta. Atang-atang ng matanda ang kanyang mga armas na may dasal. Bukod pa ron, dala nito ang ilang kagamitang kinatatakutan ng mga aswang. May dalang galon ng gasolina ang matanda at sinimulang silaban ang mga kubong gawa sa pawid. Nasunog ang mga bahay ng mga aswang. Nataranta naman ang mga ito nang tuluyan ng lamunin ng nagbabagang apoy ang kanilang tahanan. Bagamat malakas ang mga ito, higit namang mas malakas itong si Kadyo. Ngayon nyo matitikman ang halit ni kamatayan matapos nyong patayin ang kaisa-isa kong apo. Mortal, anong ginagawa mo sa aming teritoryo? Narito ako para ubusin ang inyong lahi. Ang mga kagaya nyo ang salot sa lipunan. Kung sana'y nanahimik na lamang kayo, hindi hahantong sa ganito. Pinatay ng mga bangkila ng aking apo. Ngayon,
Narito ako para maningil ng tubo. Kayong mga mortal, ang mga hangal, nang hihimasok kayo sa aming teritoryo bago ngayoy manggugulo. Niligaw ang aking apo kaya napadpad rito. Sinabay niyo ang pagkuha ng inosenteng tao sa kapistahan sa nayon. Kaya huwag kayong magmaang-maangan pa. Kung hindi nyo pinatay ang aming mga ninuno, hindi kami maghihimagsik sa kahit sinong tao. Nagkasundo na noon ang mga tao at ang aking tribo. Walang pakialamanan, pero sinunog at pinatay ang aming mga ninuno. Ngayon, kami naman ang babawi. Kami pa rin ang masama. Sana'y doon kayo gumanti sa gumawa, hindi ng damay ng inosente. Ngayon ninyo mararamdaman kung anong pakiramdam pag ginantihan. Sumugod si Kakang Kadyo sa mga aswang at mabilis nitong naitarak ang punyal na may dasal sa batok, leeg at dibdib. Sumirit ang itim na dugo ng mga aswang na sobrang baho. May ilang nakipagtagisan pa ng lakas at bilis kay Kakang Kadyo, gaya ng mga awok. Ang mga awok ay uri ng aswang na may kakayahang mag-anyong malaking baboy ramo. Itim o puti, mabangis at mas malakas ang awok kapag gagabi, lalong-lalo na kapag kabilugan ng buwan. Umiilag naman si Kakang Kadyo sa tuwing susugod ang malaking baboy ramo. Sa kanito ginagamit ang kanyang itak na may ukit na latin at dasal. Panay ang ilaw ng medalyon sa tuwing may papalapit. Kusa nitong inilalayo ang katawan ni Kakang Kadyo sa mga halimaw na aswang. Panay naman ang tawa ng mga nuno sa punso habang nanonood. Pinagtatawanan ng mga ito ang mga aswang dahil talo pa ng mortal. Ang mga kapre ay tahimik na humihit-hit ng tabako habang nakamasid sa naglalabang tao at aswang. Galit na pinagtataga ni Kakang Kadyo ang sino mang lalapit sa kanya. Binubuhusan nito ng langis ang kanyang itak, kaya naman mas lalo iyong nagiging kahinaan ng mga aswang. Sa tuwing tatarak ang balisong at itak sa katawan ng mga aswang, pumapalahaw ang mga ito sa sobrang sakit na dulot noon. Ang kanilang parte ng katawan ay hindi na muling nabubuo. Dahil sa dasal at langis, nag-init ang ulo ni Emong at sinugod na itong si Kakang Kadyo. Pareho ang bilis at lakas ng dalawa. Nakatanggap si Kakang Kadyo ng kalmot sa balikat mula kay Emong na isang uri ng gabunan. Bukod pa roon, ito ang nakakatandang pinuno ng tribo ng mga aswang. Panay naman ang sangga ni Kakang Kadyo sa matulis na kuko ni Emong. Papatayin kitang hangal ka. Ang mga kagaya mo ang dapat ibinabaon sa lupa matapos naming kainin ang inyong laman loob. Subukan mong gawin iyon kung kaya mo. Hindi pa ipinapanganak ang aswang na makakatalo sa akin. Naglaban ang dalawa at halos hangin na lang ang nararamdaman ng mga nanonood. Ang kanilang mga katawan ay sinbilis ng ipo-ipo at kasing lakas ng bagyo. Ang bawat hagupit ng kanilang talastasan at labanan ay nagdudulot ng malaking pinsala sa buong gubat. Habang nilalamon ng nagbabagang apoy ang tahanan ng mga aswang, nanggagalaiti na rin ang mga engkantong nakatira sa mga punong unti-unting natutupok ng nagbabagang apoy. Wala naman silang magawa dahil alam ng mga engkanto na isang magaling na manunugis itong si Kakang Kadyo. Hindi lamang ito isang ordinaryong albularyo, kundi isa ring antingero. Ang kanyang mga anting-anting ay nagtataglay ng malakas na espiritu, lalo pat napapakain ito ng dasal at napapainom. Ang sino mang magtangkang kalabanin si Kakang Kadyo, mapaengkanto ay tuluyan ng mabubura sa mundong ibabaw o kahit sa kailalim-ilaliman pa ng lupa. Ang kanyang mga anting-anting ay purong buhay at may iba-ibang kakayahan. Samantala, sa laban ng Emong at Kakang Kadyo, nagawang putulin ni Kakang Kadyo ang braso ni Emong.
nang mahagip ito ng kanyang itak. Sumugod naman ang iba pang mga aswang kay Kakang Kadyo, pero nagawang paslangin ng matanda ang mga ito. Ni hindi man lang nababawasan ang bilis at lakas ng bawat hagupit ng itak ni Kakang Kadyo sa mga halimaw. Nagmistulang lamok ang mga yon sa kanyang paningin. Nakaramdam ng kilabot at takot ang ilang aswang na nakatira. Samantala, nagpasya itong si Emong na magpagaling muna kaya tumakas ito. Nadismaya ang kanyang mga katribo sa kaduwagan ng pinunong gabunan. Inubos naman ni Kakang Kadyo ang ilang lahi ng aswang at wala itong itinira. Kung inaakala mong magagawa mo kong takasan, nagkakamali ka, gabunan. Seryoso ang mukhang sigaw ng matanda. Nagpasya si Kakang Kadyo na umuwi muna sa kanyang munting bahay kubo para ipahinga ang sarili at katawan. Ginugol ng matanda ang kanyang oras at araw sa panggagamot ng mga kabaryo. Dumadayo rin ang ilang mga taga-ibang lugar para lamang magpagamot kay Kakang Kadyo. Sa paglipas ng mga araw, nagpasya ang matandang hanapin na si Emong. Ginamit ni Kakang Kadyo ang hawak na itak para tanggalin ang harang na nagsisilbing proteksyon ng karatig na kagubatan. Binaybay ng matandang albularyo ang matalahib at madilim na daan sa kalagitnaan ng gabi. Ni hindi man lang natatakot ang matanda sa anumang panganib at kahit pa nakakarinig ng pag-alulong ng kung ano sa paligid. Nakarating ang matanda sa malaking kuweba malapit sa ilog. Ang mga magindara ay agad nagtago nang makita itong si Kakang Kadyo. Ang mga ordinaryo at matataas na uri ng aswang ay natatakot sa presensya ni Kakang Kadyo dahil alam nilang malakas ito at napapabalitang umuubos ng isang tribo ng aswang. Samantala, sumugod si Emong kay Kakang Kadyo. Hindi mo talaga ako tatantanan, matanda ka. Ngayon mo ko subukan. Hindi kita tatantanan hanggat hindi kita napapaslang. Tandaan mo yan. Gigil na sumugod ang dalawa sa isa't isa. Nagawang utakan ni Kakang Kadyo itong si Emong. Nasabuyan ito ng langis ang mata ng matandang gabunan kaya nasilaw ito at nanlabo ang paningin. Hindi pa man nakakabawi, sinundan ng sunod-sunod na saksak ni Kakang Kadyo si Emong sa liig, dibdib at tiyan. Pinuluputan rin ni Kakang Kadyo ng buntot pagi na lagi nitong atang-atang. Pumalahaw ang sigaw ng sakit ng matandang gabunan. Nagbigay kilabot iyon sa mga magindara kaya nagtago sila maigi sa kailaliman ng tubig. Nagawa namang patayin ni Kakang Kadyo ang pinuno ng gabunan. Simula nun, kinatatakutan na ng mga aswang itong si Kakang Kadyo. Samantala, naggala ang matanda sa bawat sulok ng mundo para manugis ng mga aswang na naghahasik ng lagim. Ang kwento ni Kakang Kadyo ay nagpapahiwatig ng katapangan at pagmamahal sa kanyang apo. Walang magandang dulot ang paghihigante, pero kung maraming tao ang may liligtas at aswang naman ang papatayin, hindi masamang makipagsapalaran kay kamatayan. Ang aral rin sa kwento ay huwag magtiwala at basta-basta sumama sa kung sino man o magagandang babae. Higit sa hindi mo naman kilala dahil maaring kapahamakan ang kanilang dulot. Huwag rin magpapadala sa tukso at pansariling kaligayahan dahil hindi mo alam. Ito na ang maaring maging dahilan ng katapusan ng iyong buhay. Mga kabaryo at kalakbay, hanggang dito na lang ang kwento natin ngayong araw. Naway merong kayong napulot at may nakuha kayong aral sa kwento natin. Salamat. Okay, opinion ko sa kwento natin, grabe, mabilisan lang to. Napakalakas ni Kakang Kadyo. Hindi man na detalye kung ano yung mga gamit niya, pero feeling ko malalakas na medalyon yun. Saka yun nga, kargado ng usal sa katawan itong si Kakang Kadyo. So
Alam niyo naman pag mga ganitong uri na albularyo tas antingero, alam niyo naman yung mga aral niyan. Kumbaga malalim na yan. Saka kitaan niyo naman yung dala niyang sandata na merong Latin na nakaukit, no? Talagang hindi natin alam, baka yung nagpanday nun antingero din, di ba? So, yun. Para sa akin, napakaganda ng storya, napakalakas ni Kakang Kadyo. Nakakalungkot lang namatay yung apo niya, pero wala tayong magagawa. Yun talaga. Paano mga kalakbay at kabaryo? Hanggang dito na lang ang kwento. Hanggang sa susunod. Maraming salamat.